ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi dapat na ginagawang biro ang pananakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi rin dapat gumagamit ng iba para lamang makausad tayo mula sa sakit na nararamdaman natin. Ikaw, kabarangay, handa ka bang pumasok sa relasyon kahit na hindi mo pa mahal ang isang tao? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nela. 29 years old na ngayon at nagtatrabaho bilang isang IT specialist. Nagkaroon ako ng long-time boyfriend noon. Carlo ang pangalan niya at akala ko talaga ay siya na, yung makakasama ko sa panghabang buhay. Marami na kasi kaming plano para sa hinaharap namin. Mga plano na ako na lang pala ang may gustong tuparin. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 6 na taong relasyon namin noon. Ang sabi niya noong unay naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. At magulo rin daw silang magkakapatid noon. Ayoko mang pumayag ay wala na akong nagawa pa, pero pagkalipas lamang ng 3 buwan mula nang maghiwalay kami, nalaman ko na lamang na pakakasalan na niya ang bagong girlfriend niya na buntis na noon. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nasaktan talaga ako ng sobra at hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Halos araw-araw akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang relasyon namin ni Carlo. Hanggang sa imbitahan ako ng kaibigan at katrabaho ko na si Camille na magbakasyon muna sa probinsya nila sa parteng Visayas. Gusto niya raw na tulungan ako na makapag-move on. Kaya naman sumabay na ako ng request sa kumpanya namin na makapag-work from home setup muna na kaagad namang na-approve. Tumira kami sa isang transient house na pagmamay-ari mismo ng tita ni Camille. Doon ko rin nakilala si Joshua nang minsan nasa may tabing dagat kami ni Camille. Guwapo siya, matangkad at palangiti. In-invite niya ako kinabukasan noon sa bahay nila na malapit lang naman daw sa transient house namin. Fiesta daw kasi sa kanila at may kaunting handaan. Sasama dapat si Camille pero umatake ang migraine niya, kaya naman ako na lamang ang pumunta sa bahay nina Joshua, Papa Dudut. Ang sarap nitong pansit, Joshua. Mabuti naman at nagustuhan mo. Special recipe talaga yan ni Mama. Pero masarap talaga lahat ng pagkain na handa nyo. Itong pansit lang talaga yung pinakapaborito ko sa lahat. Iyan din kasi ang palaging request ni Joshua tuwing may handaan dito sa bahay. Di pwedeng mawala ang pansit na yan. Kahit nga yung ibang kamag-anak namin kapag pumupunta dito sa bahay, yung pansit din ang palaging hinahanap. Sayang nga lang at hindi sila makakapunta ngayon kasi may iba na silang nakaset na mga lakad. Okay lang yun, Joshua. Sigurado naman ako na may iba pang chance o okasyon pa na makilala ko sila. Sasarap ba naman ang luto ng mama mo? Papapabalik talaga ako dito sa inyo. Akala ko nga, hindi mo magugustuhan ang mga simpleng pagkain na inihanda ko. Naku, sa quality at lasa ng mga niluto niyo po, pwedeng ilaban sa mga sikat na restaurant sa Manila yung tita. Iyan naman ang malabong mangyari dahil wala naman akong balak magtayo ng restauran. Gusto ko lang talaga magluto. Nako, lalo na kapag may mga okasyon dito sa bahay. At
Natutuwa ako na nagustuhan mo mga niluto kong pagkain. Nako tita, sobrang nagustuhan ko po talaga. Kapag napadalas ako ng kain dito sa inyo, baka hindi na ako makilala ng mga magulang ko pagbalik ko sa Manila. Dahil sigurado tataba talaga ako sa sarap ng mga pagkain nyo dito. Nga pala, Nela, wala ka namang gagawin mamaya, no? Ipapasyal sana kita sa may perya mamaya. Ay, dumaan din kayo ng simbahan para makita ni Nela kung gaano kaganda ang simbahan natin dito. Yun kung okay lang naman sa kanya. Nako, oo naman po, ayos lang sa akin. Wala naman po kung kahit na anong lakad ngayon tita Mabuti naman kung ganon. Para makita mo na kahit maliit yung bayan namin, marami ka pa rin pwedeng pasyalan dito. Sigurado naman po ako na mag-e-enjoy ako sa araw na to kasi kasama ko si Joshua. Joshua, thank you sa paghatid mo sa akin pa uwi ha. Wala yon, sana nag-enjoy ka kanina. Naku, kung alam mo lang, sobrang nag-enjoy talaga ako kanina. Naubos nga yung energy ko sa katatawa dahil sa mga joke na baon mo Tapos sobrang ganda pa ng lugar na pinasyalan natin kanina. Sobrang relaxing talaga. Ako rin, sobrang nag-enjoy ako kanina. Lalo na nung hinawakan mo yung kamay ko habang naglalakad tayo sa may tulay kanina. Bakit? Ayaw mo ba yung ginawa ko na yun? Siyempre, sobrang gusto, Nela. Nagulat lang talaga ako, tsaka natatakot ako na baka isipin mo na sinasamantala ko yung kabaitan mo. Gusto ko lang talaga na ma-enjoy mo ang lugar namin at yung bakasyon mo. Para saan yung halik na yon? Para ipaalam sa'yo na sobrang nag-enjoy ako nakasama ka. Ang dami mo pa kasing sinasabi. Sorry. Sige, uuwi na rin ako para makapagpahinga ka na. Okay, sige. Ingat ka sa pagmumotor mo ha. Salamat. See you tomorrow. Oo naman, pupuntahan kita ulit dito. See you bukas. Bye. Sus, nangangamoy love life na yata tayo dito, Kanina ka pa ba dyan sa likod ko, Camille? Ay, hindi naman. Pero kanina pa ako nakasilip dun sa may bintana. At nakita ko na hinalikan mo silip si Joshua. Grabe sis! I'm so happy for you! Finally, makakalimutan mo talaga yung ex mo dahil dyan sa bago mong love life. Bagong love life ka dyan. Hindi ko jojowain si Joshua, no? Hala, bakit may goodbye kiss ka pa sa lips kanina? Ano ka ba? Etos lang yun. Gusto ko lang siyang pakiligin at saka yung sarili ko habang nandito tayo sa probinsya. Pero wala talaga akong balak dalhin sa Manila kung ano man yung meron sa amin ni Joshua, no? Hanggang dito na lang yun. Pagbalik natin ng Manila, back to reality na rin ako tas ibablock ko na rin yan si Joshua. Papadudot na padalas ang pagkikita namin ni Joshua. Palagi niya akong pinupuntahan sa transient house namin. Minsan dumadalaw siya doon pero mas madalas na namamasyal kami sakay ng motor niya. Pinakilala niya ako sa mga kaibigan at ibang kamag-anak niya. Palagi siyang tinutokso ng mga ito sa kung ano raw ba ang estado ng relasyon naming dalawa. Siyempre ngumiti lamang ako habang si Joshua ay namumula mga pisngi. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang pumasok kaagad sa isang relasyon. Hinahayaan ko na mag-enjoy muna ako sa mga kung sino man ang makikilala ko. Nagkataon na si Joshua ang nandun sa probinsya at nag-i-enjoy naman talaga ako noon na kasama siya. Nakita ko naman na masaya rin siya lalo na kapag magkahawak ang mga kamay namin o kapag nilalambing at hinahalikan ko siya. Gusto ko naman si Joshua pero hindi ko siya nakikita na boyfriend ko ng pangmatagalan, Papa Dudut. Girl, una na ako sa loob ng airport ha! Sige,
susunod na rin ako. Ay, bye Joshua! Bye, Camille! Joshua, thank you nga pala ulit sa paghatid mo sa amin ni Camille dito sa airport ha. Nanghiram ka pa talaga ng kotse para lang magkasya yung mga gamit namin. Wala yon. Gusto ko rin naman na ako mismo ang maghatid sa inyo dito eh. Sayang nga lang at hindi ka na nakapagpaalam kay mama. Ako, oo nga eh. Si Camille kasi late na nagising. Kaya hindi natuloy yung plano natin na dumaan muna sa inyo bago dumiretso sa airport. Okay lang kasi nakausap ka naman namin saglit ni mama sa video call kanina. Natuwa nga ako kasi nakausap ko siya kahit saglit lang eh. Alam mo, sobrang mamimiss ko talaga yung mga luto niya. Yung mga luto lang ba ni mama ang mamimiss mo? Pati yung lugar na to. Yung mga pagkain dito, tsaka... Ako. Ang lambot talaga ng mga kamay mo, Nela. Mamimiss kong hawakan ng mga to. Alam mo, nag-uusap kami ni mama kagabi at nagpaalam na ako sa kanya. Ano namang pinagpaalam mo sa kanya? Na gusto kong pumunta ng Manila. Ha? Pupunta ka ng Manila? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung mga plano ko na gusto kong sumunod sa'yo sa Manila? Oo nga, pero hindi ko naman alam na seryoso ka nung sabihin mo yun. Bakit naman ako hindi magiging seryoso eh? Alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Nela, hintayin mo ako ha. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo yung pagdating ko sa Manila. Mag-iipon lang ako ng konti tapos susunod na rin ako sa'yo doon. May nakausap na rin ako na kamag-anak namin na nakatira doon. Matutulungan daw nila akong makahanap ng trabaho saka pwede pa nila akong patuloyin muna sa kanila hanggang sa... Teka, Joshua, relax ha, relax. Ang dami mo ng plano eh. Hindi ko na masundan lahat. Sorry, medyo na-excite lang ako na magsimula ng bagong buhay kasama ka. Ang totoo, medyo kinakabahan din ako kasi never pa ako nakapunta ng Manila eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis naman akong masanay sa isang lugar. Sigurado ako na makakahanap ka agad ako ng trabaho na malapit sa'yo. Para palagi pa rin tayong magkasamang dalawa. Joshua, I'm sorry ha, pero sa tingin ko, huwag ka munang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Hindi ako nagpapadalos-dalos, Nela. Pinag-isipan ko na lahat to. Sigurado na ako sa mga gusto kong gawin at pagsunod sa'yo sa Manila. But I don't think we're going to work. Ano bang sinasabi mo, Nela? Joshua, I'm sorry pero hanggang dito na lang tayo. Hindi ko maintindihan. Gusto mo rin naman ako, di ba? Nela, sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo na rin ako, di ba? Aminin ko na nag-enjoy ako sa lahat ng oras na kasama kita. Kaya lang ano? Kaya lang hindi kita mahal. I'm sorry, Joshua. Hanggang dito na lang talaga tayo. Papa Dudut, kahit noong mga araw na magkasama kami ni Joshua, palagi kong naririnig ang mga plano niya na pagsunod sa akin sa Maynila at paghahanap ng trabaho dito. Hindi ko naman sineseryoso yun kasi wala talaga sa isipan ko na patagalin ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Gusto ko lang mag-enjoy at saglit na makalimot sa pagkawasak ng puso ko nang dahil sa ex-boyfriend ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko nang pumasok sa isang relasyon. Nagigilty din naman ako sa mga sinabi ko sa kanya lalo na nang naluluhan na niya akong niyakap ng mahigpit. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya kagusto na sumunod sa Maynila para makasama ako. Pero bukod sa hindi pa ako handang pumasok sa relasyon, hindi rin talaga si Joshua ang tipo na gagawin kong boyfriend. Alam ko sa sarili ko na kahit formal niya akong ligawan ay hindi ko siya seseryosohin o sasagutin man lang, Papa Dudut. Hindi ko nakikita na magiging kami in the near future, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot nang makabalik ako ng Maynila ay naramdaman ko na kahit papaano ay nakatulong ng isang buwan ng pagbabakasyon at trabaho ko sa probinsya. Mula kasi noon ay hindi na ako gabi-gabing umiiyak ng dahil sa ex-boyfriend ko. Hindi ko na rin siya masyadong naaalala at kung pumasok man siya sa isipan ko ay napapailing na lamang ako at hindi na naiiyak kagaya noong bago pa lamang kaming naghiwalay. Si Joshua naman ay panay pa rin ang pagtitext at chat sa akin noon, Papadudot. Halos araw-araw ay tumatawag din siya sa akin. Kahit blinak ko na ang number niya at mga social media accounts. Kaya lang gumagamit pa rin po siya noon ng ibang mga number at nagka-create pa ng ilang dami account para i-message ako sa aking Facebook. Minsan pa nga ay nagko-comment pa siya sa mga public post ko na kaagad ko namang dinidelete. Kaya naman nag-decide na po ako noong i-private na ang lahat ng mga social media accounts ko. Papadudot. Uy, kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Ito, medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko pero mas okay naman kaysa kahapon. Pasensya na pala kung ikaw yung sumalo ng trabaho ko, ha? Ano ka ba? Ayos lang yun. Mas mahalaga na makapagpahinga ka ngayon. Ano daw ba yung sakit mo? Di ko pa nga alam kasi wala pa yung resulta ng blood at lab test ko. Ngayon pa lang makukuha ni Mami. Pero alam mo, pakiramdam ko dengue to eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Parang lahat kasi ng sintomas naramdaman ko kahapon eh. Kaya nung sabihin ng doktor na kailangan ko magpa-confine, pumayag na kagad ako. Taas na rin kasi ng lagnat ko, saka parang mahihimatay na ako sa sobrang bigat ng pakiramdam eh. Kaya nga magpahinga ka lang ng mabuti para makabalik ka na dito sa office at makapagtsikahan na ulit tayo. Ay nako, yan talaga yung una kong gagawin kasi sobrang boring dito sa ospital. Ramdam ko nga. Sige na girl. Kailangan ko rin ibabatong tawag at may mga kailangan pa akong tapusing trabaho. Get well soon ulit ah. Salamat Camille, bye. Gising ka na pala. Opo, tumawag kasi si Camille kanina eh. Kumusta nang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kaysa kahapon. Ang haba rin po kasi ng tulog ko, umiepekto na rin siguro yung mga gamot na pinainom sa akin. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala talaga ako kasi ramdam ko yung panghihina mo kanina. Tapos ang taas pa ng lagnat mo. Hirap pa nga rin po talaga ako makabangon kaya tumawag na po ako kagad sa opisina para ipaalam na hindi pa ako makakapasok. Siya nga pala, nakuha ko na nga pala ang mga resulta ng lab at blood test mo. Normal lahat ang resulta, Nela. Ha? Wala po akong dengue? Yun din ang akala ko na sakit mo pero wala ka daw dengue o kahit na anong sakit. Pero bakit iba po yung pakiramdam ko sa katawan ko? Para akong tatrangkasuhin na basta hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasing ginawa niyo ni Camille sa bakasyon niyo at bigla ka na lang ng hina ng ganyan? Normal lang pong bakasyon tsaka pamamasyal. Wala po kaming kahit na anong extreme na activity na ginawa doon. Pero bakit naman parang masyadong nabugbog yung katawan mo sa pagod? Di ko rin po alam, Mami eh. Basta pagising ko kahapon, para akong nag-gym ng isang buong linggo dahil sa sobrang sakit ng katawan. Papadudot, sobrang weird talaga ng pakiramdam ko ng umaga na yon. Masakit lahat ng parte ng katawan ko. Pati paglalakad noon ay nahihirapan ako kaya pumayag na kaagad ako na magpa-confine. Sa dami ng test na ginawa sa akin ay hindi rin nila nalaman kung ano ang naging dahilan ng biglang panghihina ng katawan ko. Ilang ulit din nagtatanong sina Mami at Daddy noon tungkol sa mga ginawa namin sa probinsya. Inisip kasi nila na baka kung ano-anong activity ang ginawa namin kaya sumakit na lamang bigla ng ganon ang katawan ko.
Pero bukod sa pagtatrabaho sa transient house at pamamasyal kasama si Joshua ay wala na akong ibang natatandaan na ginawa namin. Mabuti na lang kahit papaano ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko sa paglipas ng 3 araw. Umuwi na ako ng bahay at kinabukasan ay nakabalik na rin po ako sa pagtatrabaho. Nagsimula nang maging normal ang lahat sa buhay ko dahil hindi na rin nangungulit pa si Joshua. Pero isang kakaibang pangyayari ang naranasan ng katawan ko noon, Papa Dudut. Ano tong nandito sa mukha at leg ko? Bakit ang dami kong sugat? Mami! Mami! Oh, anak. Bakit sumisigaw ka dyan at... Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa mukha at leeg mo? Hindi ko po alam, Mami. Tingnan niyo po, meron din dito sa braso ko. Ang dami mong butlig sa mukha at parang... Ay, parang nagsusugat na ang mga nana. Ang kati-kati nga po tas ang hapdi ng balat ko ngayon. Ay, Diyos ko, anak. Namumula at namamaga talaga yung mga sugat mo. Pati yung mga mata mo namamaga din. Mami, ano kaya to? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit at pupunta tayo ng ospital ngayon din. Naila, kumain ka muna nitong sopas na binili ko. Wala po akong ganang kumain, Mami. Kati na naman talaga ng leeg ko. Anak, kailangan mong kumain bago ka uminom ng mga gamot mo. Hindi ko nga po alam kung epekto pa yung mga gamot na yan sa akin, May. Kanina pa po ako nagpapahid ng mga ointment na nireseta ng doktor na bilhin natin, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman yung epekto. Kati-kati pa rin po ng balat ko. At saka, namamaga pa rin po yung mga sugat sa leeg at mukha ko. Kaya nga kailangan mong kumain para mainom mo na rin tong mga gamot mo. Nela? Oh, Camille, ikaw pala yan. Pasok ka na dito. Sige po, tita. Nela. Nela, anyari sa'yo? Nag-send na ako ng picture sa'yo, di ba? Bakit parang gulat na gulat ka pa rin? Kasi, mas grabe pala kasi talaga yung itsura ng mga sugat dyan sa balat mo pag sa personal. Pangit ba? Hindi naman. Pero, oo, pangit. Medyo nakakadiri siya tingnan eh. Tsaka nagnanana yung dyan sa mukha at leg mo. Tapos parang may tutubo na rin dyan sa mga braso mo. Kinakamot mo ba yung mga yan? Kanina ko pa nga siya sinasaway sa pagkakamot na ginagawa niya. Sobrang kati naman po kasi talaga, Mami. Kaya ang hirap pigilan. Ano daw sabi ng doktor? Hindi nila malaman kung anong klase ng rashes o sugat yung lumalabas sa balat ko. Hindi naman daw skin asthma o allergy. Kaya baka lumipat na lang kami ng ibang ospital bukas ni Mami. Alam mo, sa tingin ko, Nela, hindi na ospital ang kailangan mong puntahan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa itsura ng mga kati-kati mo sa katawan, sa tingin ko, kailangan mo nang magpa-albularyo. Papa Dudut, akala ko nung una ay nagbibiro lamang si Camille nang banggitin niyang tungkol sa albularyo. Iniisip ko noon na baka gusto niya lamang na pagaanin ang nararamdaman ko. Grabe kasi talaga ang itsura ko noon, Papa Dudut. Para akong may bulutong na mas malala pa doon. Magkakaibang sugat ang tumutubo sa mukha at buong katawan ko. Pero lahat sila ay sobrang kati na para bang may kung anong lalabas mula sa balat ko.
Kaya naman awang-awa talaga sa akin si Camille, lalo na nang mas matagal niyang matitigan ang balat ko. Nakita niya kung paano ako nasasaktan sa bawat pagkilos ko. Papa Dudut, hindi ako masyadong naniniwala sa mga maligno o ano pang mga may kinalaman sa kababalaghan. Mas pinapaniwalaan ko pa ang kakayahan ng siyensya. Alam ko na may scientifically explanation ang kung anuman ang pinagdadaanan ko noon. Sadyang nahihirapan lang ang mga ospital na matukoy kung ano talaga ang pinagmumulan ng mga tumutubo sa balat ko. Kaya naman hindi ko na sineryoso ang kung anuman ang sinabi ni Camille noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas lumala ang kalagayan ng balat ko noon. Nakatatlong ospital na kami na pinuntahan pero walang mga doktor ang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kung ano nga ba ang tumutubo sa balat ko. Kung ano-anong mga ointment at oral medication ang ibinigay nila sa akin. Wala ni isa sa mga yon ang tumalab at nakapagpagaling ng balat ko. At sa bawat araw na lumilipas ay ramdam ko yung mas paglalim ng mga sugat sa lahat ng parte ng katawan ko. Sobrang hirap linisan ang mga sugat ko dahil palagi itong nagdurugo o pumuputok ang mga nana. May malagkit na likido na lumalabas doon na may mabahong amoy na kasama. Nang maubos ang sick leave credits ko ay pinilit kong pumasok sa opisina pero nahirapan akong mag-commute. Kitang-kita kasi sa balat ko ang mga sugat ko. Kaya naman nag-face mask at long sleeve na talaga ako, kaya lang dumidikit ang mga sugat ko sa mahabang manggas ng damit ko. At may kakaiba ring amoy ang ibinibigay ng katawang ko kahit naliligo naman ako sa araw-araw. Nag-request na lamang ulit ako ng temporary work from home setup sa opisina. At dahil sa kalagayan ko ay pumayag naman sila sa request ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan noon, Papa Dudut. Dahil bumalik ang pananakit ng katawan ko hanggang sa dumating ako sa puntong nagdesisyon na akong sundin ang payo ni Camille na papuntahin sa bahay namin ang kilala niyang manggagamot na si Mang Emong, Papa Dudut. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Nela? Masakit pa rin po yung mga sugat ko eh. Parang gumagalaw yung mga sugat ko at may lalabas na kung ano mula sa loob nito. Napansin ko nga na ang sariwa ng mga sugat sa balat mo. Mang Emong, ang sakit din po ng buong katawan ko eh. Para po akong sinagasaan at tumakbo ng ilang daang kilometro. Uminom na nga po ako ng gamot sa sakit ng katawan pero wala po talagang epekto eh. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito sa kwarto mo, may kakaiba na ako agad na nararamdaman eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Nela, meron ka bang nakaaway bago mo naramdaman ang lahat ng ito? Nakaaway? Wala naman po, Mang Emong. Mabait na bata ang anak ko. Kahit sa kapitbahay o mga kamag-anak namin, wala siyang nakakasamaan ng loob. Kahit po sa opisina, wala akong natatandaan na nakakaaway ko. Wala ka bang naalala na baka may nasaktan kang tao kahit hindi mo sinasadya? Wala naman po kasi hindi po talaga ako palaaway tsaka... Nela, si Joshua. Sinong Joshua? Yung yung lalaking nagkagusto kay Nela nung nasa probinsya kami. Naging boyfriend mo ba siya? Hindi po, Mami, pero gusto niyang sumunod dito sa Manila para makasama ako pero sinabihan ko siya na wag na kasi ayoko na siyang paasahin palalo. Kaya ayun, pinutol ko na lahat ng pwedeng maging komunikasyon naming dalawa. Alam mo, feeling ko talaga si Joshua yun. Wala na ibang pwedeng gumawa sa'yo niyan kundi siya lang.
Parang imposible naman yung sinasabi mo dahil alam kong mabuting tao si Joshua. Maraming pwedeng gawing bagay ang mga taong sobrang nasaktan. Sandali. May gagawin lang ako rito. Mang Emong, ano po yung sinusulat niyo sa papel? Orasyon ito. Laban sa barang na nangyayari ngayon sa kaibigan mo. Barang? Ibig sabihin po mambabarang si Joshua? Pwedeng oo. Pwede rin namang pinabarang kanya sa ibang tao. Pero nararamdaman ko na malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na to. At malaki ang galit na nararamdaman ng taong gumawa sa'yo nito. Manong, ano pong gagawin niyo dyan sa maliit na papel na yan? Ito, irorolyo ko ito. At iipit ko sa ilalim ng hinlalaki ng kanang paa ni Nela. Pero Ineng, ngayon pa lang sasabihan na kita na masakit itong gagawin ko, ha? Paano po magiging masakit Papel lang yung ilalagay niyo sa hinlalaki ng paa niya. Hindi lang ito basta papel. Papel na may nakasulat na orasyon at kasamang dasal ko. Nela, Po, ilalagay ko na ito dito sa ilalim ng hinlalaki mo, ha? Ano man ang sakit na maramdaman mo, kailangan mo yung tiisin. Dahil doble o triple ang sakit na nararamdaman ng taong gumawa nito sa'yo. sige po Mang Emong. Sige, ito ilalagay ko na, Nela. Tiisin mo lang. Tiisin mo. Kailangan nating mapaalis ang mambabarang na gumawa nito sa katawan mo. Mang Emong! Ang sakit! Kung sino ka mang mambabarang ka, tigilan mo na ang katawan ng babaeng ito! Ano po? Ang sakit na! Kailangan nating mapatigil ang mambabarang na yan. Tinisin mo ang sakit nila dahil mas nasasaktan ng mambabarang sa oras na to. Kaya ikaw mambabarang ka, tigil mo na yung ginagawa mo sa katawan ni Ella. Tigilan mo na ang pambabarang mo sa kanya. Mang Emong, ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Mang Emong, ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Papadudot nung sabihin ni Camille na baka si Joshua ang may pakana sa kung anuman ang nangyayari sa akin ay hindi talaga ako makapaniwala. Kasi bukod sa hindi naman ako naniniwala sa kulam ay naniniwala ako na mabuting tao si Joshua. Kahit nasaktan ko siya, alam ko na hindi niya kayang gawin sa akin ang bagay na yon. Sa maikling panahon na nakasama at nakilala ko siya ay sigurado ako na mabuti siyang tao. Hindi ko rin alam kung may epekto pa ba talaga sa kanya yung ginawa ng albularyo sa akin, pero sobrang sakit talaga physically nung ginawa niyang pag-ipit ng rolyo sa daliri ng hinlalaki ng kanang paa ko. Pakiramdam ko ay parang sinusunog o pinapako ang daliri ng mga paa ko. Ang sabi ng albularyo ay doble o triple raw ang sakit na nararamdaman ng taong kumukulam sa akin dahil sa ginagawa niya. Pero pagkatapos nga raw ng lahat ng yon ay wala ring nangyaring pagbabago sa mga sugat ko. Mas lalo pang ang lumala ang mga sugat sa balat ko. Sinubukan naming kontakin si Joshua para humingi ng tawad sa kanya. Inunblock ko lahat ng social media account at cellphone number na ginamit niya noon para makontak ako. Kaya lang ay wala na rin akong makontak alinman sa mga account o cellphone numbers na yon. Papadudot. Nela, si Tita Joanne mo to. Pwede ba akong pumasok?
Sige po, tita. Pasok po kayo. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsan mo. Pero ang sabi ng mami mo, ayaw mo daw lumabas ng kwarto mo. Ayoko lang naman po na mapag-usapan ako sa labas, Tita Joanne. Nakikita niyo naman po yung kalagayan ko ngayon, di ba? Ang dami ko pong sugat sa balat. Ano bang sabi ng doktor na tumingin sa'yo? Hindi po nila matukoy kung ano tong tumubo sa balat ko eh. Ginamit ko naman po lahat ng nireseta nilang ointment. Ininom ko lahat ng gamot na kailangan kong inumin. Pero wala pong gumana ni isa sa mga yun. Nagpatingin na nga rin po ko sa ibang manggagamot eh. Ano naman ang naging resulta ng pagpapatingin mo sa manggagamot? Ang sabi niya po, pinabarang daw po ako nung taong galit na galit sa akin. May nakaaway ka? Kaya kanya pinabarang? May nasaktan po akong tao, tita. Hindi ko po sinasadya na paasahin siya sa bandang huli. Alam niyo, tita, sa totoo lang po, hindi naman ako naniniwala sa barang o sa kung ano pa mang mga kababalaghan eh. Pero sa tingin ko, deserve ko po kung ano man po yung nangyayari sa akin ngayon. Nela, wag mong sabihin yan. Nakasakit po kasi ako ng tao, Tita Joanne. Gumamit ako ng ibang tao para makamove on agad dun sa ex-boyfriend ko. Ginamit ko lang siya para sa sariling kapakanan ko. Kung totoo man po na pinabarang niya ako, hindi ko siya masisisi kasi nasaktan lang naman po siya ng dahil sa akin eh. Nasaktan siya dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero gusto mo bang ipag-pray over ka namin ng mga ka-churchmate ko? Imbitado rin kasi sila sa birthday celebration ng lola mo kaya nandyan din sila ngayon sa labas. Sigurado ako na kahit paano, makakatulong to sa kalagayan at nararamdaman mo ngayon. Kung ayos lang sa'yo, papapasukin ko sila dito sa kwarto mo para makapag-pray over tayo ng sabay-sabay nila. Sige po, tita. Ayos lang po sa akin. Sa tingin ko, matinding dasal ang kailangan ko para tuluyan na akong gumaling. Sadyang nakalimutan ko lang na may Diyos pala. At yun ang kailangan kong ibalik sa buhay ko. Ang pananampalataya ako sa Diyos. Papadudo, tuluyan na talaga akong nawala ng pag-asa na gumaling noon. Grabe na kasi talaga yung mga butlig, sugat at mga nana na kumalat sa balat ko. Naamoy ko na rin noon ang malansang amoy ng mga sugat ko na yon. Kaya hindi na talaga ako makalabas pa ng bahay kahit para man lang mamalengke o tumambay sa mall. Nag-request na rin ako ng pangmatagalan na work from home setup. Buti na lang at pinayagan ako ng kumpanya namin kasi kung hindi ay baka maparesign na lamang ako nang wala sa oras. Hindi ko na kasi talaga kayang bumiyahe o pumasok sa opisina. Grabe yung tinginan at parinig sa akin ng mga tao sa paligid ko. Kita ko yung pandidiri sa mukha nila at yung mga tinginan ng mga mata nila sa balat ko. Parang gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa noon. Kaya naman wala na akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho at magkulong sa loob ng kwarto ko. Kahit pa nga may family gathering na sa bahay namin mismo ginaganap ay nagkukulong pa rin ako sa kwarto ko. Ayoko kasing makita at pandirihan ako ng mga tao. Nagdalawang isip pa nga akong pumayag nang sabihin ni Tita Joanne ang tungkol sa pagpipray over na gusto nilang gawin sa akin. Pumayag na lamang ako kasi naisip ko na wala na rin namang mawawala. Ilang saglit lang pagkatapos niyang lumabas. Bumalik din siya sa kwarto kasama ang ibang mga churchmate niya. Sinabihan niya muna ako noon na ipikit ang aking mga mata. Pagsisihan ko ang mga kasalanan ko at humingi ako ng tawad sa mga taong nagkasala sa akin. Sinunod ko po ang lahat ng sinabi niyang yon hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak. Habang nagpe-pray over sina Tita Joanne ay halo-halo ng emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon.
guilt, galit, takot at awa. Halos humaguluhol na ako nang matapos sila sa kanilang pagdarasal. Pagkatapos noon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yon, at pagkalipas nga ng ilang araw ay himalang unti-unting natuyo ang mga sugat ko hanggang sa tuluyan na ngang gumaling ang mga yon. Hindi ako naniniwala sa kababalaghan, pero sigurado ako na malaking tulong ang pagpe-pray over na ginawa sa akin nila Tita Joanne. Ngayon po, Papa Dudut, 2 taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito. Wala na akong naging balita pa kay Joshua. Hindi ko na rin sinubukan pang hanapin si Joshua at wala na rin ang mga sugat sa balat ko. Pero may naiwan na malalim na mga peklat na palaging nagpapaalala sa akin na huwag paglaruan ang damdamin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay may naiwan po itong aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nela. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang saan mo kayang manahimik sa nakikita mong pagmamaltrato sa iyong kapwa dahil natatakot ka na mapahamak at madamay sa gulo ng iba? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa iyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Andrea, taga Quezon City. 25 years old at pamilyado na ako. Ako po ay dating sales lady, Papa Dudut, sa isang mall, pero minalas na mawala ng trabaho dahil nga po sa pandemya. Kaya ngayon ay nag-online selling na lamang po muna. Dahil din po dito ay maraming oras na rin po akong nakikinig sa Barangay LS sa inyong programa. Sa awa naman po ng Diyos ay nakakaraos-raos naman kami ng pamilya ko sa ngayon, kahit na 2 po kami ng asawa kong si Melvin na nawala ng trabaho. At tumututok na lamang po kami sa pag-resell ng mga pagkain online. Sa tingin ko po ay medyo nakagaan dahil isa pa lamang po ang anak namin. At dahil din sa tingin ko ay kahit papaano ay naging mabait po ang tadhana sa amin. Dahil na rin sa isang magandang bagay na ginawa ko noong ako ay nagbubuntis pa lamang. Gayunman, ang magandang bagay ding pong yon ang nakapagbigay sa akin ng iba yung lungkot at sakit sa dibdib ko na hanggang sa ngayon ay dinadala ko pa rin. At eto na nga po, Papa Dudut, ang gusto kong ibahagi sa inyo at sa ating mga kabarangay. Nakatira po kami sa isang bliss type na lumang building. At ang inuupahan po naming bahay ay pinagawa ng divider ng may-ari para pwedeng paupahan sa 2 pamilya. Medyo masikip po ang espasyo, pero okay na rin po dahil mura lang naman ang upa namin. Dito na po kami lumipat ni Melvin matapos naming magpakasal at bumukod sa mga pamilya namin. Dahil malapit din po ito sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant. Medyo maayos naman po ang lugar na nilipatan namin. Pero karamihan sa kanila ay magkakakilala na at kami lang ang baguhan. Kahit na building po siya ay halos ando na rin po ang lahat. May mga nagtayo ng maliliit na tindahan, may mga nagiinuman kung minsan at mga batang naglalaro sa pasilyo. Ang aming cashier po sa unit ay isang pamilya, mag-asawang nasa 40 to 50 years old na at may 3 anak. Ang panganay nila ay babaeng college na working student. Ang sumunod ay lalaki na parang magka-college na rin. At ang bunso naman ay nasa 12 to 13 years old na lalaki. Pero hindi ito nag-aaral dahil
isa po siyang special child. Hello! Hello din. Ano pangalan mo? Andrea. Ikaw yung bago naming kapitbahay, no? Oo, ako nga. Ikaw, anong pangalan mo? Makmak. Nice to meet you, Makmak. Ha? Sabi ko, natutuwa ako na makilala ka. Ako rin! Ang ganda mo naman, Ate Andrea. Ay, thank you. May boyfriend ka na, ate? Ay, hindi. Asawa na. May asawa na ako. Parang ang bata mo pa. 22 na ako. Ha? Ano yun? 22. Ano yun? 22 years old. Matanda na ba yun? Oo. Ikaw, ilang taon ka na? Di ko alam. Di mo alam? Bakit hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Ganun ba? Wala ka bang pasok ngayon, Makmak? Pasok saan? Sa eskwelahan. Ha? Di ka nag-aaral? Hindi. Makmak! Po! Nakuha mo na ba yung sukli ko kanina kay Aling Tess? Hindi pa po! Abay, punyemas ka naman bata ka. Inutil ka talaga. Kanina ko pa inutos Kunin mo na! Opo! Sige ate, alis muna ako. Okay, sige Makmak. Simula pa lang po ay hindi na maganda ang vibe sa akin ng pamilyang katabi namin, Papa Dudut. Malimit po silang nagsisigawan at parang lahat ay palaging mainit ang ulo. Bagay na nakaka-stress po sa akin ng husto lalo pat buntis pa ako noon. Pero ang pinaka hindi ko po komportable ay dahil palagi nilang sinisigawan si Makmak, lalo pat isa itong special child. Tansya ko po ay nasa 12 to 13 years old na nga po ang bata. Pero parang ang pag-iisip niya ay parang pampitong gulang pa lamang. At dahil nga po sa kanyang kondisyon ay parang bata nga rin po talaga itong kumilos at magsalita. Kung minsan ay parang nagwawala at nagtatantrums din siya. Bagay na parang hindi na pagpapasensyahan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nung una ay sinusubukan ko pa rin pong intindihin ang kanyang mga kamag-anak. Dahil wala naman po ako sa posisyon nila. Bilang isang buntis at magiging ina na rin po ng panahon na yon, ay iniwasan ko rin pong husgahan sila kaagad. Dahil sigurado akong tiyak na mahirap para sa isang magulang ang magkaroon ng anak na may espesyal na mga pangangailangan at kondisyon. Bagay na ipinagdarasal ko po talaga noon na hindi naman dumapos sa ipinagbubuntis ko. Pero habang lumilipas po ang mga linggo ay mas nabahala na po ako sa aking mga naririnig na pagtrato nila kay Makmak. Tinamaan na magaling ka talagang bata ka! Lintik ka! Pagkakain kasi, kumain lang! Lintik mo di ka pa mabubugtong pa ako! Leche ka ha! Inutil ka rin kasi tulad ng anak mo na to, Gloria! Bakit mo kasi binigyan ng babasagin na baso? Dapat yung plastic lang binibigay mo dito eh! Pakain ko sa inyo mag-ina itong bubog eh! Nasa hugasan lahat eh! Ito kasing si Lester, tatamad-tamad! Dapat hinugasan mo na yung lahat ng mga kinainan! Pihira! Bakit ako sinisisi nyo? Ako ba nakabasag? Ako ba may tililing? Di naman ako yung abnormal ah! Tumahimik ka ng lintik ka! Kundi mas lalo kang tatama sa akin! Gloria! Ilisin mo nga to! Lester! Ikaw na nga maglinis! Pambihira ako na naman eh! Ako ba nakabasag? Ba't di nyo ipalinis niyan kay Makmak? Tanga! Kita mo na nga mahina ang utak niyan eh! Gusto mo bang dumugo yung kamay niyang kapupulot ng mga bubog? Bihira ka! Di hayaan nyo magsugat-sugat yung kamay niyan para matuto. Uisit, ang dahil pa sinasabi! Linisin mo na, kundi pati ikaw, tatama sa akin! Pesting buhay naman to. Bakit kasi hindi nyo pa ipasok sa mental yan para hindi tayo napeperwisyo pare-pareho? Sana masagasaan na lang yan. Diyos ko, eto na naman sila. Ano ba yan, Melvin? Mapapaanak ako ng maaga nito sa mga kapitbahay natin eh. Pabayaan mo na lang. Huwag ka na ma-stress. At saka kawawa si Makmak. Alam naman nila na special child yung bata.
Tapos ginaganyan-ganyan nila. Baka pagod lang sa trabaho yung mag-asawa. Hala, kahit napagod pa yan, anak nila yon. Kadugo nila yon. Galing sa kanila yon. At saka kahit na may kondisyon yung bata, may pakiramdam pa rin yun. Sa nangyayari yan, hindi malayong lumala pa yung kondisyon ng bata Pabayaan mo na. Huwag ka na lang magpa-apekto, lalo pat buntis ka. Melvin, natatakot ako. Paano kung yung anak natin? Anong ibig mong sabihin paano? Paano kung yung anak natin maging katulad ni Makmak? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Kakaisip mo ng kung ano-ano, lalo may stress yung anak natin Pero paano nga kung mangyari? Sobrang dalang lang naman ng ganyang kondisyon. At saka alam ko na mamana yan. Wala naman sa atin ang may lahing ganyan. Hindi pa rin tayo nakakasiguro. Tama na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Makakasama yan sa bata. Huwag ka na magpa-apekto sa mga yan. Nasa ika-4 na buwan ko po ng pagbubuntis nang lumipat kami sa bahay na yon. At sa stress ko sa mga sigawan sa kabila ng manipis na pader na humahati sa aming maliit na inuupahan ay pakiramdam ko ay mapapaanak ako ng hindi oras. Sa mga panahon na yon ay wala pa naman po akong trabaho dahil kaka-endo ko lamang din sa dati kong pinapasukan. At ang balak sana naming mag-asawa ay sa bahay muna ako mamamalagi at mag-i-reselling na lamang muna ako ng make-up para hindi ako matagtag at ma-stress sa pamamasukan at pagkukommute at maalagaan ang aking pinagbubuntis. Pero ang bad vibes na ibinibigay po ng kapitbahay namin dahil sa kanilang sigawan at murahan, pakiramdam ko ay mapapaanak na rin po ako nang wala sa oras. Kaya most of the time ay naka-headphones na lamang ako at nakikinig sa Barangay Love Stories para hindi ko na masyadong marinig ang sigawan sa kabila. Dahil palagi din po akong nasa bahay lang ay medyo nalaman ko na rin po ng bahagya ang background ng pamilyang kapitbahay namin, kahit na madalang ko lang pong makausap ang mga ito. Ang padre di pamilya po ay parang 1 o 2 beses lamang sa isang linggo kung umuwi. Nagtatrabaho po ata sa isang factory sa Laguna. Ang nanay naman ay isang mananahe. Ang panganay na babae ay nasa kolehiyo at nagwo-working student. At ang panggitna naman po ay parang senior high school pero tamad namang mag-aral. At si Makmak nga po na bunso ay ang palaging nasa bahay lang din kasama ng nanay niya at hindi po nag-aaral. Buong araw ay halos bukas ang TV nila. Bilang mga kapitbahay ay wala din naman po silang masyadong pakialam sa amin. Tulad ng pagtrato rin po nila sa isa't isa na kanya-kanyang buhay. At parang akala mo'y hindi sila magkakadugo at iisang pamilya. Ang iba naman po na aming mga kapitbahay ay nakagaanan ko naman po ng loob kahit na papaano. At batay nga po sa mga minsang pakikipagkwentuhan ko sa kanila, ay napag-alaman ko rin po na hindi naman po pala talaga taga doon ang pamilyang nakashare namin sa inuupahan naming bahay. Nauna lang po sila sa amin ng mga 5 taon. At nung una ay hindi pa nga daw po nila masyadong napansin na may kakulangan sa pag-iisip si Makmak dahil nga ito'y bata pa noon. Pero habang lumalaki po ito ay napansin na nila na may kakaiba dito. At wala din itong naka-close na mga bata o kalaro dahil ilang na makipaglaro ang ibang mga bata sa kanya dahil sa kanyang kondisyon. Nasayangan po ako kay Makmak, Papa Dudut, at naaawa din. Mabait po ang bata, malambing. Yun nga lang ay kung minsan ay makulit talaga at mahirap kausap. Kung minsan ay bigla na lamang pong kakatok sa amin at magbibigay ng kung anong chichirya na kinakain niya o pagkain at makikipagkwentuhan. Bagay na pinapayagan ko din naman po dahil wala rin akong halos kausap sa amin dahil ang asawa ko po ay buong araw na nasa trabaho.
At kahit papaano ay naramdaman ko na nananabik ang bata sa tao na maging mabait at palakaibigan sa kanya. Dahil ang lahat po sa lugar namin, pati mga bata at maski na ang sarili niyang pamilya ay istorbo at katawa-tawa ang tingin sa kanya. Pwede ako pasali? Oh, sino na kasunod? Hoy, bata! Pasali! He? Huwag mo nga ako sigawan. Pasali nga sa laro nyo! Ayaw ka namin kalaro, matanda ka na. Di ako matanda! Tapos isip bata ka pa. Hindi ako isip bata! Umalis ka dito! Huwag kang mastorbo, naglalaro kami. Sa mga ugali nyo! Pangit! Pangit! Hoy, hindi kami pangit ha. Ikaw kaya ang pangit. Kayo pangit! Umalis ka na sabi! Huwag ka magulo dito! Hindi ka naman kasali! Sige, kukunin ko to! Uy! Ibalik mo yung pamato! Ayoko! Akin na to! Hanggang di nyo ako pinapasali! Akin na yan! Akin na sabi! Ano ba? Hindi ko tayo bibigay! Ayaw mo ha? Aray! Aray ko! Ba't mo ako tinulak? Buti nga sa'yo! Tay! Tay! Oh, ano nangyari? Bakit ka nadapa? Tinulak ako niya, no! Ikaw talaga lintik kang bata ka eh. Aray! Ang laki-laki mo na? Nakikipag-away ka pa dito sa mga mas maliliit sa'yo? Anong nangyayari? Eh, yung sinto-sintong yan, tinulak yung anak ko eh. Ano, Tenten, nasaktan ka ba, anak? Opo! Pagpasensyahan nyo na, alam nyo naman yung kondisyon ng bata. Eh, kaya nga dapat, kinukulong yan sa bahay. Mamaya kung ano pang gawin yan dito eh. Hindi naman ho siguro. Tsaka hindi naman po pwedeng ikulong lang yung bata. Hoy, huwag ka nga nakikialam dito. Ilayo mo sa akin yung sinto-sintong yan. Pauwiin mo niya sa kanila. Kundi papabarangay ko yung mga magulang yan. Isasama pa kita. Grabe naman ho kayo, Mang Tiklo. Tahan na, Makmak. Tara, uwi na tayo dun sa bahay nyo. Halika. Ate, huwag niyo po ako susumbong kay Mama. Papagalitan po ako nun pag nalaman niyan may nakaaway ako. Sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin. Nang pinagtanggol ko po si Makmak kay Mang Tiklo, ay bigla pong may kung ano akong naramdaman na awa at bugso ng damdamin para protektahan siya. Siguro po ay dahil sa ako ay buntis kaya ang motherly instinct ko ang naging malakas. Pero matapos po ng pagkakataong yon, nang nanindigan ako sa isang malaki, masungit at higit na malakas na lalaki kesa sa akin, ay may malaking bahagi po sa akin ang nakaramdam at nagdesisyon na maging tagapagtanggol at tagaprotekta kay Makmak. At sa tingin ko po ay unang pagkakataon din po yon na nakaramdam na may kakampi at kaibigan si Makmak. At dahil din po sa pangyayaring yon ay mas napalapit din sa akin ang loob ng bata. Naging mas madalas po ito na kumakatok sa amin para makipagkwentuhan. At minsan nga po ay nasisita na ito ng nanay niya dahil baka raw nakakaistorbo na sa akin. Pero hinahayaan ko lang din po ang bata, Papa Dudut, dahil kahit na nga kung minsan ay may pagkamakulit, kahit papaano ay naaaliw din naman ako sa kanya. At sa tingin ko po ay siya rin po ang una kong tunay na naging kaibigan sa lugar na yon. Hindi kasi katulad ng mga normal na mga tao na po pwedeng nakangiti sa harap mo pero kung ano-ano na pala ang sinasabi sa likod mo. Ang mga katulad po ni Makmak ay busilak ang puso at sasabihin ng diretso kung ano ang totoong naiisip nila. Hindi katulad ng ibang mga normal na tao na pwede kang traidorin. Ang mga katulad ni Makmak, Papa Dudut, ay hindi ka pag-iisipan ng masama at wala ring hangarin na manloko ng kapwa. Sandali lang! Hi, ate! Hi, Makmak! Ate, ito para sa'yo. Wow! Salamat dito sa choknat, ha? You're welcome! Aba!
Nagagamit mo na yung tinuro ko sa'yo. Pasok ka muna sa loob. Ate, dito muna ako Yay! Buka. Gusto mo ba ng juice, Makmak? Sige! Yung paborito ko! Sige, pagtitimpla kita ha. Ito. Thank you! Wow, very good. Marunong nang mag-thank you. Sarap! Teka. Makmak, paano yung braso mo? Nahulog ka ba? Bakit ka may pasa? Ito. Nung isang araw kasi umalis si Mama, ako lang sa bahay. Kaya tinali ako ni Kuya Lester. Ha? Anong tinali? Bakit ka tinali? Kasi umalis din siya sa bahay. Pero bakit kanya tinali? Para hindi ako makaalis ng bahay. Hala, sinumbong mo ba siya sa mama mo? Ha? Si Kuya Lester mo. Sinumbong mo ba siya sa mama mo dahil tinali ka? Hindi. Bakit hindi? Tinakot ka ba niya? Hindi. Dapat sinabi mo nga sa mama mo para napagsabihan ng kuya mo na wag nang gawin yun. Tinatali naman nila ako palagi Ano? Sino? Silang lahat. Si Mama, si Papa, si Ate, si Kuya. Pag umaalis sila, tapos ako lang naiwan sa bahay. Pero bakit ka tinali? Para nga daw hindi ako umalis. Kulit mo naman Hindi yun tama. Paano kung nagugutom ka na? O pag kailangan mong mag-CR? Pinipigilan ko. Diyos ko. Hindi tama yung ginagawa nila sa'yo, Makmak. Makmak! Makmak! Nasaan ka bang abnormal ka? Ay, tawag na ako ni Mama. Sige, bye-bye ate. Kinilabutan po ako sa sinabing yon ni Makmak Papadudut. Hindi ako makapaniwala na nagagawang saktan siya ng pamilya niya. At ang itali pa siya na parang hayop lang kapag kailangan niyang maiwang mag-isa lang sa bahay. Gayon pa man ay 1,000 mga bagay pa rin ang tumatakbo sa isipan ko noon. Inilagay ko din po ang sarili ko sa posisyon ng mga magulang ni Makmak. Kung ako ay magulang na nagtatrabaho at kailangang kumita ng pera para makakain, pero may anak ako na parang si Makmak na maaaring aksidenteng makasakit ng iba o ng sarili dahil sa kanyang kakulangan sa pag-iisip, ano nga ba ang dapat kong gawin? Paano kung wala nga akong mapag-iwanan sa kanya? Wala namang tayong mga daycare sa Pilipinas na libre at sagot ng gobyerno para mapag-iwanan sa bata, lalo na sa mga kagaya ni Makmak. Kapag kumuha naman ako ng bantay ay kailangan ko rin itong bayaran. At kung hahayaan ko lang naman si Makmak at ilak lang sa bahay, paano kung maglaro ito ng kung ano-ano na pwedeng simula ng sunog? Kapag hindi ko naman kinandado ang bahay, paano kung umalis ito, mawala at hindi na makabalik pa? Pero sa lahat ng mga sitwasyong iniisip ko na maaaring pinagdaraanan ng mga magulang ni Makmak, ay isa pa rin po ang isinisigaw ng aking konsensya at puso, Papadudut, na mali ang kanilang ginagawa kay Makmak. At kung ginagawa din ng mga kapatid ni Makmak ang pagtatali sa kanya kapag sila ay umaalis ng bahay, ay hindi rin naman sila po pwedeng sisihin din dahil mga bata pa rin naman sila. Kaya ang mga magulang lang talaga ang dapat nasisihin dahil sila ang dapat nagabay at maging huwaran ng tamang asal at moralidad sa kanilang mga anak. At dahil binabagabag po ako ng husto ng aking nalaman tungkol sa pagtatali ng mga magulang at ng mga kapatid ni Makmak sa kanya, kapag sila ay umaalis ay kinausap ko po noon si Melvin tungkol dito. Maski rin po si Melvin ay nagulat at naasiwa sa ginagawang yon ng pamilya ni Makmak. Pero nang tinanong ko si Melvin kung ano ba ang dapat naming gawin, ay doon na po medyo umatras si Melvin. Huwag na lang daw po kaming makialam dahil kapitbahay lang naman kami.
at wala pa namang nangyayaring masama sa bata. At nang sinabi ko na hihintayin pa ba namin na may mangyaring masama sa bata, ang sabi lang po sa akin ni Melvin ay umiwas na lamang daw po kami sa gulo. Lalo pat bago pa lamang kami sa lugar na yon. Hindi po ako makapaniwala sa naging pasya ni Melvin, Papa Dudut. Lalo pat buntis ako at magiging ina na. Hindi ko maatim kung paanong natitiis ng mga magulang ni Makmak na itrato siya ng ganon. Wala ba silang lukso ng dugo na nararamdaman sa bata? Hindi na ba nila nakikita si Makmak na tao? At dahil ilang gabi rin po akong hindi mapakali sa kakaisip sa pagmamaltrato ng mga kapitbahay namin sa sarili nilang kadugo, ay nagpasya po ako na kausapin ang nanay ni Makmak, Papa Dudut. Kahit na sinabihan pa ako ni Melvin na huwag nang makialam. Teka! Magandang araw po, Aling Gloria. O bakit? Anong problema? Hindi, wala ho. Gusto ko lang po sana kayong makausap ng saglit. Tungkol saan? Ano po kasi di ho ba buntis po ako. Tapos palagi lang naman po ako nandito sa bahay. O tapos? Naisip ko lang po kung kailangan yung umalis at si Makmak lang ang may iwan sa bahay nyo, pwede nyo naman po siyang ihabilin sa akin. Ha? Pwede ko po siyang bantayan kapag wala kayong mapag-iwanan sa kanya. Bakit? Naisip ko lang po. Kasi kung minsan, parang wala pong tao sa bahay nyo. Tapos naiisip ko baka mag-isa lang si Makmak sa bahay. Siyempre po sa kondisyon niya, nag-aalala po ako. Bakit mo naman naisipan yan? Kailangan mo ng trabaho? Wala kaming ekstrang pambayad sa bantay ha? Ay naku, hindi po. Wala pong bayad. Libre ko pong gagawin. Parang magkaibigan na rin naman po kami ni Makmak. Nakagaanan ko na po ng loob yung bata. Hindi, wag mo kaming intindihin. Salamat na lang. Aling Gloria. Ano? Nung isang araw ho kasi pumunta sa akin si Makmak. Tapos nakita ko may pasa siya sa braso. Tapos? Bata yan sintu-sintu pa. Malamang tumama yan sa kung saan lang. Ang sabi niya ho sa akin dahil daw po yun sa pagkakatali sa kanya ng Kuya Lester niya. Ngayon? Kaya nga po ako nagbobolontaryo na akong magbabantay sa bata. Kesa naman pong ganyan na itinatali niyo siya kapag wala kayo sa bahay. Ano gusto mong palabasin, ha? Na masama kaming magulang? Ay hindi naman po yun sa ganon. Yun ang pinapalabas mo ha? Akala mo kung sino ka? Bagong salta ka lang naman dito. At hindi ka pa ina. Kaya huwag ka magmamagaling dyan. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaranas namin dyan sa batang yan. Pero Aling Gloria, anak niyo ho si Makmak. Kadugo niyo yan. Kahit ganyan yung kondisyon niya, tao yan. Huwag niyo naman pong itrato na parang aso yung bata na tinatali niyo. Hoy Andrea, mag-ingat ka dyan sa mga lumalabas sa bunganga mo ha. Hindi namin tinatrato na parang aso yung bata. Yan ang sa tingin namin na mas mabuti para sa kanya. Hindi kasi nakakapag-isip yan ng tama. Pero nasasaktan nga yung bata. Yan ba ang sinumbong niya sa'yo? Hindi ho, hindi siya nagsumbong. Naisip ko lang nung nakita ko yung mga pasa niya. Pwes, wag kang makialam. Makialam ka kung ang lumabas dyan sa sinapupunan mo kulang-kulang din ang utak. Pero ngayon, wala kang karapatang makialam. Buhay namin ito. Pabayaan mo kami. Nang makausap ko po ang nanay ni Makmak, ay doon ko lang po nadiskubre kung gaano po nila parang kinakasuklaman ng bata. Pero naisip ko po na marahil ay ganon ang kanyang reaksyon sa kanyang anak. Dahil baka hindi rin po niya matanggap na nagkaroon siya ng isang anak na may kakulangan sa pag-iisip. Marahil ay sinisisi po niya ang kanyang sarili sa naging kondisyon ni Makmak. O baka marahil ay naiisip niya na may mali sa lahi nila mag-asawa. Kaya't kagaya ni Makmak ang lumabas sa kanila. Isang bagay na hindi siguro nila matanggap at baka posible pa nga pong ikinakahiya nila. Kaya mas lalo po akong nalungkot at nabahala para kay Makmak. Ngunit isa pong ikinabahala ko ay mula nang kausapin ko ang mga magulang ni Makmak ay madalang ko na rin po itong nakikita.
Hindi na po kasi kumakatok sa amin at nakikipagkwentuhan sa akin kagaya ng dati. Kung minsan nga po pakiramdam ko ay iniiwasan ako ng bata. Dito po ako kinabahan ng husto dahil parang nakasama pa lalo ang pakikipag-usap ko sa nanay ni Makmak. At baka dahil sa nangyari ay mas naging malupit sila sa bata. Mahal. Ano yun? Mahal, kinakabahan ako. Bakit? Kay Makmak. Madalang ko na kasi siyang nakikita eh. Baka naman nasa bahay lang, naglalaro. Mahal, may sasabihin ako. Ano yun? Nung isang linggo kasi, kinausap ko si Aling Gloria. Tungkol saan? Sinabi ko na kung aalis sila ng bahay at maiiwan lang mag-isa si Makmak sa bahay, pwede naman nilang ipabantay sa akin yung bata. Oh, bakit ka nag-aalala? Wala namang masama dun sa sinabi mo ah. Mabuti nga yun. Nagkakawang gawa ka pa. Kasi nabanggit ko sa kanya na alam kong tinatali nila si Makmak. Ay, mahal naman. Bakit mo sinabi yun? Bigla ako nalang nabanggit eh. Kasi gusto na niyang tapusin agad yung usapan. Nag-aalala ako dun sa bata. Dyan sa anak natin, hindi ka nag-aalala? Melvin naman. Pwede naman ako mag-alala sa pareho. Ano namang kinalaman nun? Paano kung malaglag yung bata? Di ba, kaya nga hindi ka muna nagtrabaho para hindi ka matagtag at maalagaan mo yung anak natin? Tapos ngayong andito ka naman sa bahay, problema ng ibang taong gusto mong akuin. Melvin, ang dali para sa'yo. Kasi hindi ikaw ang nakakarinig ng mga away at iyak ng bata sa kabila. Ako buong araw ako nandito. Ako ang nakakarinig sa lahat. Di wag mong pakinggan. Makinig ka sa radyo. So ang gusto mong gawin ay magbingi-bingihan ako at magbulag-bulagan sa nangyayari sa kabila? Melvin, ikaw pa ba yung kausap ko? Hindi ko kaya na walang ginagawa habang nakikita kong may naghihirap sa paligid ko. Tingnan mo. Ngayon, mukha nakakuha pa tayo ng kaaway. Kakapakialam mo dyan, di parang mas lalo pang nakalala. Hindi na pinapalabas yung bata. Yun ang kinakatakot ko eh. Pabayaan mo na. Tapos na eh. Wala ka na magagawa. Pero paano kung mas lalo nilang tinatali yung bata sa loob? Paano kung pinarurusahan nila lalo yung bata? Parang umiiwas na nga sa akin si Makmak eh. Kaya nga wag mo nang dagdagan. Pabayaan mo na sila. Ang intindihin mo si baby, okay? Huwag ka na magpa-stress sa problema ng ibang tao. Walang madudulot na maganda yan sa atin. Matapos ko pong makipag-usap kay Melvin, ay mas lalo pong bumigat ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Mas lalo po ako natakot na baka dahil sa kagustuhan kong matulungan ng bata, ay mas lalo pa po itong nakasama sa kanya. Isa pa ay tama nga rin po si Melvin. Parang dahil sa ginawa ko ay nainis pa sa amin sina Aling Gloria. At may mga pagkakataon pa nga na kapag nag-aaway sila sa kabilang bahay o kapag napagsasabihan si Makmak ay parang nagpaparinig pa ito sa akin. Pinapagalitan nila si Makmak na huwag daw masyadong malakas kung umiyak dahil baka daw kung ano-ano na naman daw ang isipin ng mga malisyosang kapitbahay. Ang hindi ko po nabanggit kay Melvin ay bukod kay Aling Gloria, ay nakaaway ko rin po si Mang Tiklo na tatay ni Tenten, ang batang nakaaway ni Makmak. Mula nang namagitan ako sa pamamatok niya kay Makmak noong nag-away ang dalawang bata, ay naging masungit na rin po ito sa akin at kung minsan nga po, kapag bumibili ako sa tindahan o naglalakad ako sa pasilyo at natsetsempohan na naroon din siya, ay tinitingnan ako ng masama. Sabay parinig na ingat kayo, may sawsawera. Pero pinalampas ko na lamang po ang lahat ng yon, Papa Dudut, kahit na gustong gusto ko na rin pong pumatol kung minsan. Iniisip ko na lamang po ang sinabi sa akin ni Melvin na kailangang kumalma ako at gawing priority ang kalagayan ng magiging anak namin. At kahit na mahirap po sa kalooban ko, ay pinilit ko na lang pong hindi magpaapekto sa mga sigawan. At maski sa pag-iyak ni Makmak sa kabilang bahay. At nang tumagal ay parang
Naging manhid na nga rin po ako, Papa Dudut. Umabot na ako sa punto na naging normal na lamang sa akin na may magulo. Maingay at komplikado kaming mga kapitbahay. Nang tumagal kung minsan ay hindi ko na nga po napapansin na nag-aaway o nagsisigawan sila. Habang may pinapanood akong nakakatawa na video sa social media. Sa madaling sabi ay nawala na po ako ng pakialam, Papa Dudut. Kung minsan ay bigla-bigla ko rin pong naaalala na tinatali si Makmak ng mga magulang niya. Pero kaagad ko rin pong isinasantabi ang impormasyon na ito at binabaliwala. Sa isip ko ay ganun talaga. Wala na akong magagawa pa. Bukod pa dyan ay parang nasanay na rin po ako na halos hindi ko na nakikita si Makmak. Hanggang sa isang araw nang kumatok siya ulit sa pintuan namin. Sandali lang. Sino yan? Hi, ate! Oh, Makmak! May ipipigay ako sa'yo. Uy, salamat. Paborito mo yung choknat, di ba? Binigyan ako ni Aling Linda kaya bibigyan din kita. Naku, maraming salamat. You're welcome! Makmak, bakit ang tagal mo nang hindi pumupunta dito? Kasi binawalan ako ni mama eh. Pero wala siya ngayon eh, kaya andito ko. Eh sino nang kasama mo sa bahay? Si Kuya Lester lang nandyan ngayon, nagsiselfone. Buti naman at tumaan ka, namimiss na kita eh. Anong nangyari dyan sa kamay mo, Makmak? Itong peklat na to. Pinaso ko ni tatay. Ano? Bakit ka pinaso? Bilang parusa, makulit daw ako eh. Makmak! Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag kang pupunta dyan? La, yan na si nanay. Makmak, sandali! Lester! Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong palalabasin tong kapatid mo? May ginagawa ako eh. Hindi ko na malayan. Ang bihira ka naman, cellphone ka na cellphone, pukpuk ko sa ulo mo yan eh. Ikaw na bata ka ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na dito ka lang sa bahay at huwag na huwag kang pupunta dyan sa mga chismosa sa katabi? Tumahimik ka! Baka mamaya sabihin na naman nila dyan eh, tinatrato ka dito na parang hayop. Napaka-OA mo! Lester! Hugasan mo na itong isda at ipangat mo. Ano? Hindi pa ba sapat yung nakikinig ka sa kabila? Ano bang gusto mo't nakikisawsaw ka pa dito, ha? Bakit may paso ang kamay ni Makmak? Ay, wala ka na doon! Pakialamera ka! Sandali! Ano bang gusto mo, ha? Sabi ni Makmak, pinaso raw siya ng asawa niyo. At napapaniwala ka naman. Kita mo na nga, sintu-sintu yan eh. Tapos naniniwala ka sa mga lumalabas sa bunganga niyan. Eh di mas buang ka! Ano nga ho ang nangyari sa kamay niya? Bakit siya may malaking peklat? Wala ka na doon! Chismosa kang hayop ka! Muli pong danumbalik ang lahat ng galit ko sa pamilya ni Makmak, Papa Dudut. At kasabay po noon ay tinamaan din ako ng matinding guilt. Guilt dahil kinalimutan ko ang kalagayan ni Makmak. At guilt dahil ako na nga lang po ang pupwedeng makatulong kay Makmak, binigo ko pa siya. Kinausap kong muli si Melvin tungkol sa nangyari. At kagaya ng dati, ang sinabi pa rin niya sa akin ay huwag daw akong makialam. Ipinipilit ko po sa kanya na kapag pinatagal pa namin yon ay baka mas malala lang ang gawin nila sa bata. At nang sinabi ko po kay Melvin na isumbong na namin ang aming kapitbahay sa mga otoridad ay naggalit po siya sa akin. Tulad po ni Aling Gloria, ang sabi sa akin ng asawa ko ay huwag daw akong masyadong OA. Huwag daw akong magpadalos-dalos dahil hindi naman namin alam ang buong sitwasyon. Nagtampo po ako kay Melvin, Papa Dudut. Gayon pa man ay hinanda ko na rin po ang sarili ko. Nagre-research po ako online ng mga tao at grupo na po pwedeng makatulong kung sakasakali na umabot sa puntong kailangan ko na talagang i-report ang mga magulang ni Makmak. At matapos nga lang po ng ilang linggo ay kinailangan ko nang gawin yon. Mahal, Ano yun? hindi ako mapakali. Bakit? Parang 2 o 3 araw ng tahimik dyan sa kabila eh. Baka umalis sila. Nagpunta sa probinsya. Ay, Oh, bakit?
kung ano-anong naiisip ko eh. Paano kung iniwan nila dyan si Makmak? Sus, hindi naman siguro nila gagawin yon. Isasama nila yon malamang. At saka kung andyan yan di dapat may narinig na tayong kaluskos, hindi ba? Yun na nga eh. Ewan ko, kanina parang may naririnig akong kumakaluskos. Ay, baka daga lang. Parang may boses nga eh. Oh, ayan na naman. Diyos ko, ano ba yun? Melvin, dali! Buksan na natin dyan sa kabila. Huy, teka, huminahon ka. Baka daga lang yan. Paano kung si Makmak na yan? Melvin, dali! Kunin mo yung martilyo! Anong balak mo? Mag-trespassing? Bahala ka! Akin na yan! Huminahon ka. Parang hindi ka buntis ah. Ako na dyan. Diyos ko! Makmak! Sandali, tutulungan kita. Melvin, tanggalin mo yung tali. Anong nangyari sa batang to? Makmak, anong ginawa nila sa'yo? Diyos ko, dito ka na naihi at nadumi sa salawan. Ate, oh no. Mahal, bigyan mo siya ng tubig. Bilis! Buti pa, isugod na natin siya sa ospital. Nangihina na ang bata. Nang matagpuan po namin si Makmak ay nakahandusay ito. Nakatali ang mga kamay at ang mga paa. Basa ang salwal dahil sa ihi at tae. Nagdideliryo din siya. Nang nahimasmasan na po at naging maayos na ang lagay ni Makmak sa ospital, ay doon po niya dahan-dahang naikuwento ang nangyari. Nalaman po namin na binigyan pala siya ng pampatulog at nang magising na siya, nakakulong na siya sa loob ng kwarto. Nakatali pa ang mga kamay, paa at may busal pa ang bibig. At halos magtatatlong araw nang hindi umiinom at kumakain. Hindi ko po ma-imagine, Papa Dudut, kung anong klaseng hirap ang dinanas ni Makmak. Pero mas mabigat pa po ang naramdaman kong guilt. Wala kaming kaalam-alam ng asawa ko na ilang metro lang ang layo sa amin ay mayroon na palang isang bata na nakakulong at nagdideliryo na sa gutom at uhaw. At mas lalo pa pong bumigat ang dinadala ng aking konsensya. Nang matapos po ang ilang araw mula nang dalhin namin siya sa ospital, ay hindi po kinaya ng dati ng mahinang katawan niya ang dehydration at mga komplikasyon na sinapit niya sa mapait na karanasan. Binawian po ng buhay si Makmak, Papa Dudut. Sa tulong po ng ospital at sa pagdunog ko sa tulong ng organisasyon na nahanap ko online, kinasuhan po ang mga magulang ni Makmak. At batay sa investigasyon ay umuwi pala mula sa probinsya ang mga magulang ni Makmak dahil may inaasikasong lupa. Naiwan ang magkakapatid sa bahay pero ang panganay nila ay naglakwatsa rin kasama ng mga kaibigan. At naiwan na lang po si Makmak at ang kuya Lester niya. Matapos ang isang araw ay umalis din ang kuya ni Makmak at naglarmienda rin kasama ang mga barkada. Pero bago po ito umalis ay binigyan muna ng pampatulog si Makmak, itinali, binusalan at ikinulong sa kwarto. Naging malaking gulo at usap-usapan po sa lugar namin ang nangyari kay Makmak at ang kasong hinaharap ng mga magulang niya. At doon lang din po tinabla ng konsensya ang mga kapitbahay namin. Kaya nabaliktad na po ang sitwasyon. Kung dati chismosa at sawsawera ang tingin nila sa akin, ay bigla akong naging bayani sa paningin nila. At ang mga dating tumatawa at nambubuli kay Makmak dahil sa kanyang kondisyon ay abot langit na rin po ang naging pagsisisi. Samantala ay hindi nagtagal ay umalis na nga rin po ang pamilya ni Makmak sa lugar namin. At dahil nakulong ang mga magulang ni Makmak, ay nagkawatak-watak din po ang mga bata na kinupkup na muna ng pansamantala na mga tiyahin at yuhin. Matagal po bago ako tuluyang nakarecover sa aking pagluluksa sa nangyari kay Makmak, Papa Dudut. At magpahanggang sa ngayon ay may bahagi sa akin pa rin ang nagigilty dahil pakaramdam ko ay kulang ang nagawa ko.
Ilang buwan din po akong hindi nakatulog dahil sa pagkabagabag sa pagkamatay ni Makmak. At halos araw-araw ay umiiyak ako noon at humihingi ng tawad kay Makmak sa aking mga panalangin. Gumaan lang po ang pakiramdam ko noong nag 1-year death anniversary si Makmak at may isang maliit na puting paru-paro ang dumapo sa akin at nanahan sa bahay namin ng isang buong araw. Sigurado po ako na si Makmak yon, Papa Dudut, at pahiwatig niya sa akin yon na kung nasaan man siya ay tahimik at nasa payapang estado na siya. Sana rin po ay pahiwatig na yon na napatawad na niya ako. Gayunpaman ay may bagong bumabagabag sa amin ng asawa ko, Papa Dudut. Ang panganay po kasi namin ay 2 taon na pero hindi pa rin nagsasalita. May mga nagsasabi na baka daw po pipi, bingi o may autism ang anak namin. Kaya pagkatapos ng quarantine ay balak po namin na ipatingin siya sa espesyalista. At ano pa man po ang maging resulta ng kanyang evaluation, mahirap man at magastos, ay napag-usapan na po namin mag-asawa na tatanggapin po namin ng buong buo at may pangunawa ang kanyang kondisyon. Sa totoo lang po ay may bahagi sa akin ang nag-iisip na kaya siguro nag-cruise ang landas namin ni Makmak ay para maihanda ako ng Diyos kung sakasakaling matukoy man ng doktor na special child din ng anak namin ni Melvin. Sana po ay naibigan ninyo ang aking kwento pati ng ating mga kabarangay. At sana kahit na papaano ay maka-inspire po ang aking karanasan sa ibang mga tao na makialam, tumulong at hindi magbulag-bulagan kapag may nakikita silang naaapi at nangangailangan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andrea. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love